Maayong gabi o karong gabi una sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang ating pagatunan ay dinhi sa Revelation chapter 1 verses 1 to 8 kung saan tan-aw nato ang hulagway sa libro ng Book of Revelation o libro ng Revelation pinadayag sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ and through His angel ngadto kay Apostol John. The Book of Revelation, Revelation chapter 1 verses 1 to 8. Ang Book of Revelation, probably written in AD 95, and some Bible scholars called it the Theology of Hope. Ang uh, ang pagtulunan sa atong Ginoong Dios nga kung saan naghatag, nagpadayag og pag-asa, hope. Niini nga libro we can see God's revelation of Satan and demons dome, ang ilang hantungan sa yawa o sa iyang mga kampon. Mabasa nato ni sa Revelation chapter 20 verse 10. Matod pa din the devil who deceived him was cast into the lake of fire and brimstone. So gilabay daw ang yawa dito sa lake of fire. Where the beast and the false prophet are. So ang Antichrist o ang false prophet nga nauna na dito, gisunod dayon ang yawa, and they will be tormented day and night forever and ever. Sila ay sakiton sa atong Ginoong Dios yang punishment adlaw o gabi daw. So makita usab nato din ang mga matarong, the righteous and the unrighteous faith, kung saan ang ilang hantungan. Revelation chapter 20 verse 15 muning giingon, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So kadtong mga tao nga ang ilang ngalan dili mabasa, wala diya sa book of life sa atong Ginoong Kristo, ilabay usab sila didto sa lake of fire, kung saan nauna na dito ang yawa, ang Antichrist, pagasilutan dito sila. Walay parte-parte dito sa lake of fire kung dili silot ang ilang maihaguman sa mga tao nga nagpakayawa, sa mga tao nga gireject ang atong Ginoong Kristo. Matod pa niya sa iyang written word nga nasa Bible. Verse 27, 21-27, morning gingon, but there shall by no means enter it anything that defiles. So walay makasulod daw kanang kinsa man nga naga-defile or causes an abomination or a lie, bisag nagsinungaling di makasulod dito, but only those who are written in the Lamb's book of life. Kadto lamang ang ngalan nahisulat sa libro sa kasulatan ng atong Panginoong Hesukristo. Asa ning dapita mao ning lugar nga giandam sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga sumusunod nga matinud-anon, ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. So munang ang yawa ug ang iyang kampon, apil na ang mga tawo nga naga-reject sa atong Ginoong Hesukristo, ang ilang padulngan ay lake of fire. Ilabay sila dito sa Ginoong Dios sa lake of fire para silutan. Og ang mga matarong nga nagsunod sa atong Ginoong Kristo, matinud-anon kaniya, ang ilang maadtuan ay ang bagong langit ug ang bagong yuta nga giandam sa atong Ginoong Kristo 2,000 years ago. How the saints triumph over the wicked? Paano ba nahimong victorious ang mga Kristohanon sa mga dautan o sa mga tao nga wala nga mi-reject sa atong Ginoong Kristo? Revelation chapter 12 verse 11, matod pa dinhi, and they overcame him by the blood. So kinsa ning nag-overcome? Ang mga Kristohanon. And they overcame him by the blood. Kinsa ilang na-overcome? Ang yawa. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So importante kayo ang testimony sa mga tinuod nga mga Kristohanon. Unsa man ning testimonya nga gitestimony sa mga Kristohanon, ang mahitungod sa atong Ginoong Kristo, ang iyang kaluwasan nga gi-offer niya sa sangkatauhan, and they did not love their lives even to the death. Bisan kining mga Kristohanon, o wala nila ipalabi ang gugma sa ilang kaugalingon bisag ngadto na sa kamatayon
for the sake of their testimony sa atong Ginoong Hesukristo. So, unsa ba ang karakter sa Book of Revelation? Unsa ba ang hulagway sa Book of Revelation? Number one, it is God's revelation to show to His children of the future happenings. Mao kini ang hulagway nga gipakita sa atong Ginoong Dios sa mga Kristohanon in His written word kung unsa ang dangatan sa umaabot. Revelation chapter 1 verses 1 to 12, 1 to 2 mo giingon. The revelation of Jesus Christ ang pinadayag sa atong Ginoong Kristo, which God give Him to show His servants things which must shortly take place. So, mga butang daw nga hapit na gayog mo abot. Things which must shortly take place. And He sent and signified it by His angels to His servant John. Gipadala kini sa atong Ginoong Kristo sa iyang anghel nga servant ngadto usab kang John the Beloved, who is the human author of the book of Revelation. Verse 2, who bore witness to the word. Si John nag-witness daw sa atong Ginoong Kristo to the word of God and to the testimony of Jesus Christ to all things that He saw. Sa tanang butang nga iyang nakita, nga wala pa mahitabo, advance na daan. Doon na advance daan ang pagkakita niya dahil kini man ay gipadayag sa atong Ginoong Dios. So how did God communicate in unveiling of these future events? Paano ba gipakita sa atong Ginoong Dios ang pag-unveil ni ining mga butang nga wala pa nahitabo sa end of days? Letter A, number 1, through the Lord Jesus Christ. Matod pa din sa verse 1 sa kababasa lang nato. The revelation of Jesus Christ which God give Him to show His servants. So mauni ang gipadayag sa atong Ginoong Kristo nga iyang gihatag ngadto sa iyang mga sulugoon, servants. So how did God communicate this? How did God communicate in unveiling of these future events? Through His angels. Matod pa din sa Revelation chapter 1 verse 1 pa rin. And He sent and signified it by His angel. So iyang gipadala, iyang gisugo ang iyang anghel, gisignify niya kini ngadto sa iyang anghel. Mao na ang pag-unveil sa future events nga gipadayag sa atong Ginoong Kristo sa tanang mga Kristohanon o sa tanang mga tao, especially to the Christians, para magkaroon ang mga Kristohanon ng paglaom sa kinabuhi. How did God communicate in unveiling these future events? Ikaduha, through His servant, the Apostle John, John the Beloved. Revelation chapter 1 verse 1, the revelation of Jesus Christ which God gave Him to show His servants. Idiretso ko ng, and He sent and signified it by His angel to His servant John. So munang hinungdan na ang Book of Revelation, ang human author niini ay ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Hesukristo nga giniyahan sa Espiritu Santo, o ang human author niini si Apostle John nga giniyahan sa Espiritu Santo samtang gisulat niya kini ang Book of Revelation. So in what manner of communication ni John in unveiling these events? Paano ba niya ito gipakita? By writing what he saw in his vision. So iyang gisulat ang iyang nangakita kag ipakita sa iya sa anghel. Revelation chapter 22 verse 8 mo ning giingon, ako si Juan ang nakadungog og nakakita gayud niining mga butanga. Nadunggan niya og nakita pagayud niya. Unsa ning niining mga butanga? Ang mga butanga wala pa mahitabo kay umaabot pa lamang in the end times. Balikon ko, ako si Juan nga nakadungog og nakakita gayud niining mga butanga nga akong gipang sulat dinhi. So gisulat gid niya. Human ko kini makita og madungog, miluhod ako sa pagsimba sa anghel nga nagpakita kanako niining mga butanga. So sa sumunod niini nga verse ay gibadlong siya sa anghel dahil gisimba na dili daw siya dapat simbahon dahil anghel lamang siya.
Parehas na siya sa nila ni Apostol John ug sa tanang mga tinud-anon nga mga Kristohanon nga sulugoon usab sa Dios. So, kanus-a ba kini mahitabo ah, ang Book of Revelation nga panghitabo very near or very soon matud pa sa Revelation chapter 1 verse 1 og 3. Matud ba dinhi sa verse 1 nga the revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants things which must shortly take place. Things, mga butang, which must shortly take place. Verse 3, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy. Nga naman, and keep those things which are written in it, for the time is near. So, hapit na gayod mo abot kining mga butanga, kining mga panghitabua. Hapit na kini ma-fulfill matod pa sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ and through His angels. So, kanus ba kini mahitabo o hapit na gayod? So, ikaduha, what is the character of the book of Revelation? Ikaduha, to comfort God's people, para mahatagan og pag-asa, paglaom ang mga Kristohanon nga nining higayuna og kaming pa sa umaabot nga makaagi og mga kalisdanan dahil sila ay mga Kristohanon. Matod pa sa chapter 1 ng Book of Revelation verse 3, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep these things which are written in it, for the time is near. Matod pa din ni malipayon daw, blessed is he who reads. Kadtong mga tao o kadtong mga Kristohanon nga nagabasa, number 1, nagabasa, and those who hear, number 2, iyang gidungog, o ang ikaupat, keep those things which are written in it, iyang gi-apply, iyang ginabuhat, ginasunod ang mga butang nga nahisulat ni ining libro sa Book of Revelation. Kining libro ay gisaaran ang mga nagbasa ni ini nga magmalipayon sila or mapalad sila dahil gibasa nila ang Book of Revelation. To whom this blessedness address? To those who read, listen, and apply. Matod ko pa kanina. Blessed is he who reads, those who hear, and those who keep these things which are written in it. Nga nahisulat din sa Book of Revelation nga mabasa nato diha sa Bible. Revelation chapter 1 verses 4 to 8, makita nato din ang author, the recipient, ang iyang ipadalan, and the one who sent his greetings to the churches. Unang atong tan-awon ang author ni ini nga libro, Book of Revelation, the human author, John, to the 7 churches that is in Asia. So gipailan ni John the beloved, the beloved apostle sa atong Ginoong Kristo, ang iyang kaugalingon, who is the human author. Grace to you and peace. So, John, to the 7 churches that are in Asia, kinsa iyang gisulatan, ang 7 ka mga grupo ng mga Kristohanon sa Asia Minor. John, to the 7 churches that are in Asia. Grace to you and peace from him who is and who was. Kinsa ang nagpadala niini, kinsa ang nagpadala ng greetings. Matod pa din ang who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. So ang atong Ginoong Hesukristo, dahil siya lamang ang who is, siya lamang ang atong Ginoong Hesukristo is the same yesterday, today, and forever. Who was, nangagi na siya gikan sa sinugdanan, and who is to come, siya ang atong Ginoo or atong Ginoong Dios in the human flesh nga mobalik nining kalibutan na. Sa iyang pag-resurrect 2,000 years ago, misaka siya sa langit ang nagalingkod sa tuos amahan, ngunit nagsaan siya nga mobalik siya dinhi ning kalibutan na para kuhaon ang mga Kristohanon nga matinud-anon kaniya nga nagasunod sa iyang written word ug pahirapan ipanis
ang mga tao nga wala mosunod kaniya. The author of this book is John, one of the 12 apostles whom the Lord Jesus Christ loved nga iyang gihigugma. John chapter 13 verse 23 matod pa din ni, now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. So kinsa ba kini? Si John the Beloved. Verse 24. Simon Peter therefore motioned to him to ask who it was and whom he spoke. Then leaning back on Jesus' breast, he said to him, Lord, who is it? So kining gipapangutana ni Apostle Peter dahil mas malakas si John yata siguro sa atong Ginoong Kristo kung kinsa ba ang magbetray kaniya, kinsa ba ang magluib kaniya. So matod ba sa verse 25, then John the Beloved leaning back on Jesus' breast, he said to him, Lord, who is it? So sa John chapter 21 verse 20 muning gingon, then Peter turning around saw the disciples whom Jesus loved following. So ana-anaw sab si John the Beloved after his death nung mag-resurrect na ang atong Ginoong Kristo, gi-commission si Apostle Peter mahitungod sa pag-care sa mga Kristohanon on that time. Matod pa din then Peter turning around saw the disciple whom Jesus loved following, who also had lain on his breast at the supper, and said, Lord, who is the one who betrays you? So Peter saying him said to Jesus, but Lord, what about this man? 24. This is the disciple who testifies of these things and wrote these things, and we know that his testimony is true. So ang human author si Apostle John, nga ang iyang testimonya ay tinuod gayod matod pa niya. Revelation chapter 1 verse 4. Ang midawat sa niini nga sulat gisulatan ni Apostle John. John to the 7 churches that are in Asia. So matod ko pa kanina, ang recipient, ang midawat, iyang gisulatan ni Apostle John ay ang mga Kristohanon sa Asia Minor, kining 7 churches. Ang ubang tawag sa churches ay Christian, dili building sa pagasimbahan, kung dili mga Kristohanon, mga magtotoo, churches, Christian muna. So who are these churches? Mo ni ang mga Kristohanon sa Revelation chapter 2 hanggang chapter 3. Sa Church of Ephesus, sa mga Kristohanon sa Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Mauni ang mga lugar sa kapanahunan sa mga apostoles nagipadalaan sa niini nga sulat sa Book of Revelation sa ilang kapanahunan. Ngunit kini nga libro ay hangtod ni sa hangtod nga naapay mga tao na ning kalibutan na. Ang Book of Revelation ay in every generation gayud and every age ay maggamit gayod sa mga Kristohanon. Revelation chapter 1 verses 4 to 5 ang nagpadala sa greetings, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. Ang atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo ay who is, who was, and who is to come. Siya lamang ang mubalik ni ining kalibutan na matapos nga miadto siya sa langit, milingkod sa tuo sa Amahan. Verse 5 ng Revelation chapter 1 verse 5. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead. So ang atong Ginoong Kristo daw ay faithful witness. Siya gihapon ang nagamubalik na ining kalibutan na, siya ang faithful witness. Siya ang firstborn from the dead. Ibig sabihin, siya ang unang nabanhaw sa mga patay. Daghang nangamatay before Jesus Christ, ngunit dili sila ang firstborn from the dead nga nagkaroon ng glorified body, nga dili na mamatay paguli. Si Jesus Christ lamang ang unang namatay nga nabanhaw nga nagkaroon ng glorified body, og dili na gyud mamatay pag-usab. Og ang kasunod niya na ang tanang mga Kristohanon siyang second coming sa rapture. And the ruler over the kings of the earth, kinsa si Jesus Christ, ruler over the kings of the earth,
To Him who loves us and has freed us from our sins by His blood. Kita daw nga gimahal sa atong Ginoong Kristo, gihatag ang kagawasan, freed sa atong mga kasalanan nga nakagapos kanato through gumikan sa iyang dugo nga giulam niya, gibuhos niya sa krus ng Kalbaryo. Who is and who was and who is to come is speaking of God the Father, but this also talking of the Lord Jesus Christ, or speaking of the Lord Jesus Christ. Matod pa sa Revelation chapter 1 verse 7, behold, He is coming with the clouds. Kinsa kining coming with the clouds? Ang atong Ginoong Hesukristo. Ang God the Father, matod ko pa kanina, dili mo balik nining kalibutan na ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him. Even they who first Him, bisan kadtong dunggam sa takilit sa iyang tagiliran, nga sundalo makakita kaniya sa iyang pagbalik. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen. So wala ko nakabalo kung paano mahitabo ning even they who first Him makakita sa kaniya, pero siguradong walay imposible sa atong Ginoong Diyos. Revelation 19:11-16. Now I saw heaven opened, and behold, a white horse, and He who sat on him was called Faithful and True, and His righteousness will judge and mix war. His eyes were like a flame of fire, and His head were many crowns. He had a name written that no one knew except Himself. He was clothed with a robe deep in blood, and His name is called the Word of God. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed Him on white horses. Now out of His mouth goes a sword, that with it He should strike the nations, and He Himself will roll them with a rod of iron. He Himself treads the wineskins of fierceness and wrath of Almighty God. And He has on His robe and on His thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. So kini atong gibasa ay naghulagway kini sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga, Jesus Christ is declared here as the faithful witness and the first person to resurrect, nga nagkaroon ng glorified body. Lawas nga dunay laman, pero makasulod sa balay, bisag kini nakatrangka pa. Sumuna ang glorified body, kagaya sa atong Ginoong Hesukristo nga lawas nung siya ay mag-resurrect. Nung hindi maniwala sila ni Thomas, si Thomas, dahil wala siya kayo nito, gusto niya og proof, matod pa ni Jesus Christ, Thomas, ang imong kamot isulod sa bangag sa akong kamot nga inagian sa lansang, o isulod hikapang akong mga tiil nga inagian sa lansang. Mundayon nagingundayon si Thomas nga, You are my Lord and my Savior. Ayan. Yun na nga na, si Jesus Christ lamang ang unang nabanhaw nga nagkaroon ng resurrected body. Siya lamang ang firstborn nga namatay. From Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to Him who loves us and has freed us from our sins by His blood. Sa tanan nga naga-repent sa ilang kasalanan, nagpaubos o miduol sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpaubos nga nangayog kapasayloan sa ilang mga sala, mao ni ang mahitabo. To Him who loves us and has freed us from our sins by His blood. Tungod kay nagpaubos ang usa ka tawo o receive niya ang paghari sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkatao, o gihimo niyang Savior ang atong Ginoong Hesukristo, na napalaya siya sa iyang mga sala dahil gipasaylo kini sa atong Ginoong Hesukristo gumikan sa iyang gihimo nga kaluwasan dito sa cross ng Calvary 2,000 years ago.
Jesus Christ is declared there as the ruler of the kings of the earth. Revelation chapter 5, chapter 1, verse 5, kababasa lang nato. Jesus freed us from the slavery of sins. Matod pa din to Him who loves us and has freed us from our sins by His blood. So si Jesus Christ lamang ang makapasaylo sa tanan nga moduol kaniya nga may kababaan og loob dahil siya lamang ang namatay sa krus ng Albaryo para sa atong mga kasalanan. Dili tanang tao maluwas dahil doon na siya requirements muduol kaniya matod pa niya sa John chapter 1 verse 12. To those who receive Him, believe in His name, He gave the right to become children of God. So, unsa ang requirements? I-receive ang paghari ni Jesus Christ sa iyang kaugalingon, sa imong kaugalingon. Dili na ikaw ang masunod kung dili si Jesus Christ na. Matod pa niya, if you want to be my disciple, deny yourself and follow me. So, munang i-receive ang paghari niya nga siya na ang busing and believe in His name. Nga ibig sabihin nga ang tanan nga iyang gipanulti gisugo niya nga nasa iyang written word nga nasa Bible, ang mitukan niya magasunod gayud niini, magasabnitar og magasunod gayud niini. Jesus made the Christians a kingdom of praise. Revelation chapter 1 verse 6. Matod pa dinhi sa book of Revelation, pinadayag chapter 1 verse 6, and made us a kingdom, praise to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. So, kitadang mga Kristohanon gihimo niyang kaharian ng mga pare sa iyang amahan. Unsa bay trabaho sa pare? Declare praises to God He will live. So, for what purpose that God made us a kingdom of praise niya rin tawag. So, unsa ang reason, unsa ang purpose kung nganong gihimo ang mga matinud-anon nga Kristohanon nga kaharian sa mga pare. Simple ang tubag niya na, to serve God, to serve Him, to serve the Lord Jesus Christ. Mo nang giingon sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Matod pa sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation. So kinsa ning chosen generation? Ang mga Kristohanon sa Asia Minor nga gisulatan gihapon ni Apostol Pedro. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, harianong mga pare, a holy nation, mga matarong nga katawhan nga nasod, His own special people. Ang mga Kristohano na special nga katawhan sa atong Ginoong Dios. Unsa trabaho? That you may proclaim the praises of Him. Atong isigaw, atong iproklamar ang mga praises, ang mga pagpapuri nato sa atong Ginoong Dios who called us out of darkness into His marvelous light. So, gikan kita sa kangit-ngit dahil influensyado sa yawa nung kita ay ma-born again, gidala kita, gitransfer kita sa Ginoo ngadto sa iyang kahayag. Marvelous light. So, mauna ang kagandahan sa atong Ginoong Dios. Dili nato ni kaya because matod pa sa atong Ginoong Kristo, apart from me, you can do nothing. Muna nga sa tamang sa atong Ginoong Kristo, tungod sa iyang gugma kanato, dahil nakita niya nga pag nadungog nato ang iyang pulong nga gitudlo kanato ay mo response kita in a positive way. Muduol kita kaniya og magpakumbaba og himuon nato siyang adawaton nato siya nga hari sa atong pagkatao. The Lord's presentation of His coming. So tanaw nato karon ang presentation sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagbalik nining kalibutan with the clouds. The Lord's presentation with the clouds, every eye can see, even those who first Him. Matod pa sa Revelation chapter 1 verse 7, behold, He is coming with the clouds. So kung paano si Jesus Christ nag-ascended on high, mipauli sa langit sa Diyos Amahan, sa balay sa Diyos Amahan, nga sinapnay sa mga panganod, maugihapon ang iyang pagbalik. Matod pa din sa verse 7. Behold, He is coming with the clouds,
And every eye will see him, even those who pierced him. Bisan kadtong nag ah, tugsok sa iyang tagiliran nga miagas ang dugo ug tubig. Even those who first him. And all the tribes of the earth, tanang katribo, tanang race sa kalibutan, every tribes of the earth, all tribes of the earth will wail on account on him. Even so, amen. Manghilak gumikan kaniya. This passage speaks of the Lord Jesus Christ because the Father was never been first with a spare. Ang Diyos Amahan ay wala tugsuka ang iyang tagiliran sa bangkaw. Ang atong Ginoong Hesukristo lamang. He is coming very soon. John chapter 19 verse 34, matod pa din but one soldiers pierced his side with a spear. So ang sa kasundalo daw, this is the mao ni ang insidente dito sa Cross of Calvary. But one of the soldiers pierced his side with a spear. Diha sa iyang tagiliran bangkaw gitugsok ang iyang kilid. And immediately blood and water came out. So, muning akong giingong ganina nga dugo ug tubig miagas sa iyang tagiliran. Dahil gitan-aw nila kung buki pa ba si Jesus Christ o patay na. O patay na siya diha gitugsok ang iyang tagiliran. Blood and water came out sa iyang tagiliran. I don't really know how will this happen, that every people who are alive will see him coming down in the sky. Tungod sa social media, tungod sa atong mga grabe nga advance nga technology karon, siyang second coming makita gid siya sa tanang tao sa kalibutan. Walay, matod ko pa kanina, walay imposible sa Ginoo. All the people will mourn when they see him. Tanan yun nga mga tao. This is perhaps the cry of joy. Matod pa din and all tribes of the earth will wail on account of him, tungkol kay Jesus Christ. Even so, amen. This is perhaps the cry of joy to the Christians dahil makauban na nila ang ilang Ginoo nga nahigugma, nagpakamatay kanila. So they will cry with joy. We will cry with joy, kitang mga Kristohanon. And cry of fear, doon ako say hilak sa kahadlok to the non-Christians, katong mga tao nga wala modawat sa atong Ginoong Hesukristo. Wala paharia ang atong Ginoong Hesukristo sa ilang pagkatao, sa ilang kasing-kasing. The second coming of the Lord is the blessed hope to all the believers or to all the Christians, but judgment day to those who don't believe on him, to the non-Christians. Judgment day. Titus chapter 2 verse 13, morning gingon. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. So unsa ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo nining kalibutan sa iyang second coming, sa iyang glorious appearing. Matod pa din this is the blessed hope of all Christians. Pero dili tanan Christians nga nang magkaroon ng blessed hope dahil na ay mga matod pa nila professing Christians na Christian lang siya sa baba pero wala niya pagasunda ang pulong sa Ginoo. Nganong wala man niya pagasunda ang pulong sa Ginoo dahil wala niya basaha kini. Wala niya istadihi kung paano niya masunod ang giingon sa iyang Ginoo. Muna nga dili tanan. There will plenty of professing Christians nga nagaingon nga sila ay tinuod nga Kristohanon. Revelation chapter 1 verse 8, the omnipotent of God, God Almighty, omnipotent, or the Almighty God. I am the Alpha and the Omega. Unsa maning Alpha and the Omega? Title sa ating Ginoong Hesukristo nga buot pasabot, siya ang first letter of the alphabet and the last letter of the alphabet in Greek. Sa Greek dahil ang Greek nga sinultian, Greek letter ang ilang ginasunod 2,000 years ago. Sa ato karon, from A to Z, mao na ang Alpha and the Omega. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Siya ang sinugdanan ug ang katapusan. Without him, there is no end. Without him, walay sinugdanan. Matod pa sa John chapter 1 verse 1, in the beginning
was the Word. So ang Word daw sa sinugdanan was the Word. So ang sinugdanan nagikan sa atong Ginoong Kristo dahil past tense na anaa na siyang daan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kinsa kining word si Jesus Christ, kung ipadayon mo pagbasa dito sa verse 14. John chapter 1 verse 14. So, the beginning and the end says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Kung unsa ka Almighty, ang God the Father, mausab si Jesus Christ. Mao na ang giingon dinhi sa Revelation chapter 1 verse 8 nga ang gi-point out dinhi ang atong Ginoong Hesukristo. On this passage, the Lord Jesus Christ simply shows himself as the Almighty, who is over all the ages. Gani sa atong Ginoong Hesukristo nung command niya ang mga Kristohanon, ang iyang 11 disciples, nga hangtod karon mauna ang command sa bawat isang Kristohanon nga isangyaw ang iyang isangyaw siya sa tibuok kalibutan. Matod pa niya nga, go therefore and make disciples of all nations, disciples teaching people to be his disciples. Muna nga ang verse 29 sa Matthew chapter 28 verse 20, and lo, I am with you always to the very end of the age. So he is the Omega, na hangtod sa katapusan sa kalibutan, basta naapay Kristohanon, anaa siya, kauban siya nila through the Holy Spirit. Muna nga on this passage sa Revelation chapter 1 verse 8, the Lord Jesus Christ simply shows himself as the Almighty, who is over all the ages. This passage speaks sa Ginoong Hesus, kay wala kita'y mabasa sa written word of God nga ang Diyos Amahan will come again in His world. He did not come in this world, ang God the Father. Maunang naa si Jesus Christ, Diyos nga nagpakata dahil siya ang miani sa kalibutan. Ang Diyos Amahan, ato lamang siya sa langit. Ang Diyos Anak nga si Jesus Christ, munang nagpakatao siya and became flesh, nagpakatao. Manang ibig sabihin sa nagpakatao, Diyos nga nagpakatao. Human siya mag-resurrect, namatayo, after 3 days nag-resurrect siya, and after 40 days misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan, og ang mipuli kanato karon nining kalibutan na ang Espiritu Santo nga matod pa niya kapariha gayud kaniya. Revelation chapter 1 verse 8 is the passage nga naghulagway sa Ginoong Hesus in this book. Revelation chapter 1 verse 17. Pagkakita ko kaniya, kinsay nagistorya ani si Apostol John. Kinsay ang nakita nga kaniya si Jesus Christ, the resurrected Christ. Pagkakita ko kaniya, natumba ako nga mura og patay diha sa iyang tiilan. Ipatong dayon niya kanako ang iyang tuong kamot og miingon, ayaw kahadlok. Ako ang sinugdanan og ang katapusan sa tanan. Revelation chapter 22 verses 12 to 13. Miingon si Jesus, paminaw kamo, sa dili madugay mubalik na ako, og dadon ko ang ganti nga alang sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. Ako ang Alpha og ang Omega, nga ang buti pasabot, ang kinaunahan og ang kinaulahian, nga ang sinugdanan og ang katapusan sa tanan. Mauna ang atong Ginoong Hesukristo. Mauna ang gihulagway din sa Book of Revelation, chapter 1 pa lang. Mao kini ang overview sa hulagway sa Book of Revelation nga gipakita sa Ginoong Hesus o Ginoong Dios sa mga Kristohanon para kita magkaroon og pag-asa. Tapos na ang pagkinabuhi sa mga Kristohanon ini kalibutan na, nga ang atong padulngan gayod dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta dahil ang atong mga pangalan ay sulat sa aklat ng buhay sa atong Ginoong Kristo. Ang angayan lamang natong buhaton unsa may sitwasyon sa atong kinabuhi, magpadayon gayud kitang matinud-anon sa atong Ginoong Kristo. Kana lang yun ang iyang gipangayo sa matag Kristohanon, matinud-anon kaniya. Ang tanan nga mituo kay Jesus Christ dapat maging matinud-anon.
For those who endures to the end, faithful to the end, will be saved. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo. So, maayong gabi sa tanan, din hilang una kita kutom uh, sa sunod nga adlaw, ipadayon nato ang Book of Revelation. Din kita mo tuon sa Book of Revelation dahil kini nga libro ang nagsaad nga ang tanan mo basa mo mamati ni ini nga libro o i-apply sa iyang kaugalingon ay magmalipayon siya ay mapalad, blessed. In other words, ang blessed nga mapalad ay malipayon. Sa daghang salamat sa tanan nga mitan-aw o mga tan-aw pa na ini nga pagtulunan. Ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magayno. Amen. Amen and amen. Maying gabi sa tanan. O bye-bye.